Siya si Christine Dacera, 23 years old na flight attendant na tagpuang patay sa bathtub ng isang kwarto sa loob ng hotel sa Makati noong nakaraang New Year's Eve at natagpuan na may mga sugat, may similya sa kanyang maselang bahagi, pasa at gasgas sa kanyang mga braso at binti. Pinaniniwalaan na si Christine ay na-set up, hinaluan ng droga ang kanyang inumin at nang mahilo ito ay pinagsamantalahan ng mga lalaking inimbita ng kanyang mga pinagkakatiwalaang kaibigan. Si Christine ay nag-check-in sa City Garden Hotel kasama ang kanyang mga kapwa cabin crew na sina Romel Galido, John Reyes de la Serna at Gregorio Angelo Rafael de Guzman at 7 iba pa. Ayon sa report, 3 lang dapat ang kasama ni Christine, ngunit nang lumaon ay may mga nagdatingan pang mga 7 lalaki na bisita raw ng mga kasamang kaibigan ni Christine. Kwento ng kaibigan ni Christine na si Romel Galido, 10 a.m. noong January 1 ay nagising siya at nakita niya si Christine sa may bathtub na animoy natutulog. Kinumutan pa nga raw niya ito at pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang pagtulog. Makalipas ang ilang oras ay nagising muli si Romel at pagkakita kay Christine ay kulay asul na ang balat nito at walang malay. Dinala nila si Christine sa klinik ng hotel para mabigyan ng CPR, ngunit nang hindi pa rin ito magkamalay ay agaran na nila itong isinugod sa Makati Medical Clinic kung saan idineklara itong dead on arrival na ayon sa ospital ay aneurysm ang sanhi ng kanyang pagpanaw. Dito nakita ang mga pasa ni Christine sa may hita at bandang tuhod. May sugat din ito sa bandang hita. Kwento naman ng ina ni Christine, nagpaalam sa kanya ang kanyang anak na a-attend ito ng New Year's Eve party sa isang hotel kasama ang 3 niyang kaibigan. May tiwala raw si Mami Sharon sa kaibigan ng kanyang anak kaya pinayagan niya ito at sinabihan na lamang ng just enjoy the party. Nakausap pa ni Mami Sharon si Christine through video call noong January 1, ilang saglit matapos ang hating gabi. Kaya hindi niya akalain na makakatanggap siya ng tawag 12 hours later na wala ng buhay ang kanyang anak. Pigil na pigil ang galit, sama ng loob at paghihinagpis ni Mami Sharon nang hingan ito ng pahayag ng media. Hindi deserve ni Christine ang ginawa sa kanya ng mga taong iyon. Tao ang anak ko, hindi baboy. Binaboy niyo ang anak ko. Hindi ko hahayaang maulit ang ganitong karanasan sa ibang tao. Ipaglalaban ko ito. Ayon naman sa statement ng PNP noong Lunes ng gabi, January 4, considered case solved na ang kaso ni Christine Dacera kahit pa man 3 pa lang sa mga suspect ang nakakulong habang nakakalaya pa ang marami sa mga ito. Ang mga suspect na kasalukuyang nang nasa police custody ay sina John Pascual de la Serna III, 27 years old, Romel Daluro Galido, 29, John Paul Reyes Halili, 25. Ang 3 lalaking ito ay sinampahan na ng kasong rape with homicide. Habang ang mga suspect na hanggang ngayon ay nakalalaya pa ay sina Gregorio Angelo de Guzman, Louis de Lima, Clark Jezreel Rapinan, Ray Englis, Mark Anthony Rosales, Jamir Cunanan, Valentin Rosales, a certain Ed Madrid, and a certain Paul. Ang mga suspect na ito ay pawang may mga itsura, professionals at may mga sinasabi sa buhay. Sa ngayon ay galit na galit ang publiko sa mga kaibigan na ito ni Christine na kasama niya noong gabing iyon. Pero sa kabila ng lahat ng galit ay may mga taong nakakakilala sa kanila at nagsasabing gay ang mga ito. Personal nila itong kakilala at hinding-hindi magagawa ng mga ito ang manakit gaya ng ibinibintang sa kanila. Kaya naman hiling nila sa PNP ay imbestigahan muna ang kaso at suriing maigi ang autopsy ni Christine bago magpalabas ng mga alegasyon. Ayon pa sa personal na nakakakilala sa mga kasama ni Christine noong gabing iyon, "This is all fake. Everyone in that party was gay. Show the autopsy, idiots. You are hiding the truth from people. She died aneurysm, not due to physical injuries. There was no forced entry nor overdose sa drugs. Laceration sa vagina was because she had rough sex December 30 with a foreigner. And the incident was December 31. Magpa-DNA ng magkaalaman. If meron isa sa mga yan, may DNA nila sa sperm." Ang cause of death ni Christine ay aneurysm na maaari rin daw sanhi ng labis na kalasingan, kaya hindi raw tama na considered case closed ito. Hiling nila na ipakita ang autopsy report. Sa ngayon ay nag-deactivate ng kanilang mga social media accounts ang mga sangkot sa kaso ni Christine, pero isa sa mga ito ay nagsalita na at sinabing hindi siya magde-deactivate ng kanyang social media kahit pa man ibas siya ng maraming tao.
Siya, si Ray Englis, at ito ang kanyang salaysay. The truth will set us all free. I don't need your apologies when that time comes, but please offer it through prayers for Teen and her family. I will never deactivate my social media kahit ibas nyo pa ako ng ibash. Christine Dacera, wherever you are now, always remember, mahal na mahal ka namin. You are a family to us. Hindi ko na sana kailangan sabihin to dahil alam ng mga real friends natin yan na mas kilala tayo. Alam mo yan. We will try to survive these harassments and fake news spreading kahit na halos di na namin kaya. Pati mga pamilya namin nadadamay na, nagdadasal kami. God is our witness. And you, Teen, I know di ka na natutuwa sa mga nangyayari. Matatapos din ang investigation and these too shall pass. Rest in peace. You will always have a spot in our hearts. Nagsalita na rin ang best friend ng mga suspect na si A.V. Santos at dinipensahan ng kanyang mga kaibigan laban sa mga paratang sa mga ito. Ayon kay A.V., mga bakla ang mga ito at imposible na magawa ng mga ito ang ibinibintang sa kanila. Iginiit din niya na aneurysm ang ikinamatay ni Christine na dulot ng sobrang kalasingan nito. Inilabas din ni A.V. Santos ang mga videos nila na nagpapakitang mga bakla talaga ang mga ito. Ito naman ang isa sa mga naging opinyon sa kasong ito. Unpopular opinion, the police found a convenient distraction that will make the nation explode. Kaya kahit na namatay sa aneurysm yung girl, since she was with a company of guys, ipupush nila yung angle na gang rape. Kahit naghuhumiyaw ang foundation at microbladed na kilay ng mga suspect. Try harder PNP, labas nyo ang autopsy. Ito naman ang naging pagsang-ayon dito ng isang netizen. Well, this makes sense. Let's be angry for the right reasons. Best is to wait for the autopsy report. Right now, these 11 people involved are but persons of interest, not suspect unless proven otherwise. #Justice for Christine Dacera, #Protect all girls. Narito pa ang mga opinyon ng netizens sa kasong ito. Si Christine Angelica Dacera ay ipinanganak sa Davao City at nakatira ngayon sa Pasay City. 2017 nang siya ay graduate bilang cum laude sa University of the Philippines, Mindanao na may bachelor's degree in Communication and Media Studies at nagtatrabaho bilang flight attendant ng Philippine Airlines. Nagbigay kilabot din ngayon ng animoy pahiwatig sa huling social media post ni Christine. Nagpakuha siya ng litrato sa may bandang pintuan ng eroplano noong December 28. Inilagay niya sa caption, "Last flight for this one hell of a year." Kami po ay nakikiramay sa lahat ng kanyang mga naulila.